hindi ko naisip na gano'n ang mangyari. At hindi ko rin sinama ko siya. Kasi wala din mang pagkain sa bahay kung iiwanan ko sila. Mabuti pa magsama-sama na lang para makita ko sila. Kaso yung anak ko na isa, umuwi ng 31 ng umaga. Kasi closing sa amin. Tumanggap siya ng honor niya sa amin. Ay, hindi ko naisip na mahalagang araw yun sa anak ko. Kasi ang mahalaga sa amin ngayon ay may pagkain. Aanhin ang ribbon na honor ng anak ko kapag wala kaming makain. Sinabihan ko ang anak ko, anak, marami pa lang ng closing na dumating. Paano ngayon ang closing mo? Tumatanggap ka nga ng honor mo, pero wala ka namang makain sa bahay. Alam ko ngayon na lungkot ang anak ko. Lalong-lalo pa na andito na ako, hindi ako nagpaalam ng anak ko. Kasi hindi man lang kami nagkita bago pa ako pumunta dito. Ang sabi ng anak ko, bakit ba tayo nagtitiis ng ganito? Ano ba talagang kailangan natin gawin para ibigay ang bigas na hinihingi natin? Sabi ko ng anak ko, ganito talagang gobyerno natin. Hindi talaga basta-basta ibigay ang hinihingi natin pag tayo lang mag-isa. Kailangan natin magsakripisyo para makamit natin ang ating mithin o ano man yung gusto nating demanda. Kailangan tayo talaga magtitiis. Kasi kung hindi tayo magtiis, wala tayong aabutin. Pero alam ko maintindihan din ng anak ko. Kasi palagi kong sinasabi ng anak ko, para sa lahat ang ginagawa. Hindi para sa atin. Hindi para sa atin lang, hindi para sa iyo lang. Para sa ating lahat itong ginagawa. Paglaki mo, maiintindihan mo rin ako.